Good morning, Sislo. So, ngayon, tuturuan kita paano gumamit ng SQL. Well, first of all, ano nga ba yung SQL? Yung SQL kasi is ginagamit siya sa pag-data manipulate. Halimbawa, pag meron kang list of data, kukuhanin mo yun nga, mga data, pwede mo silang linisin, pwede mo silang pagsama-samahin, pwede ka mag-add, mag-edit, or mag-delete. Depende sa kailangan mo. So, okay, let's start. Sa aking PC ngayon, makikita mo yung SQL. Actually, pare-parehas lang sila. Halos pare-parehas lang sila. Si Databricks kasi may bayad siya, kaya hindi na kasi ako nag-afford. Pero, okay, let's start. What is the fundamentals of the SQL? So, unang-una talaga sa lahat, pagka gagamit ka ng SQL, dapat magaling ka sa analytics, magaling ka rin sa logics, and also may mga commands din kasi dito na parang siya may halong programming na rin, kaya nga structured query language siya. Okay. Ngayon, may ginawa ako ditong may ginawa ako ditong table. Ngayon, itong table na to is paano natin siya mabibuild gamit yung SQL. So, okay. Unang-una kasi, kapag gagawa tayo ng SQL, meron niyang tinatawag na database. Yung database, doon nakastore lahat yung mga data. Ganun. Sabihin nga natin bangko ng mga data. At sa bawat bangko ng mga data or sa bawat database, meron yung tinatawag na tables. Yung mga tables, andi dito yung mga klase ng data. Halimbawa, yung data ng user information, data ng records niya, data ng schedule niya, ganun. Okay. So, una, gagawa tayo ng database. Ayan. So, pagka sinabi yan, simple lang, create database. Actually, ito lang talaga. Pag sinabi mo kasing create database, yan, gagawa siya ng database mismo. Gaya nito nasa paligid ko. Pag gumawa siya ng database, halimbawa, gagamitin mo yung database na yun, pwede mong gamitin yung use database. Okay. Go na natin. Go. So, yan. Nakagawa tayo ng database at ginagamit niya na si database. So, makikita mo siya dito sa paligid. Yan, meron tayo yan. Siyempre, wala tayong table. Pero, gagawa tayo ng table gamit yung mismong mismong commands natin. So, ito na. Meron na tayong database table. Ito na yung database table natin na may DB. Then, balik tayo dito sa document para may guide ka. So, dito kasi, gumawa ako ng ayan. So, ibig sabihin nito, gagawa tayo ng table. Ito yung mga teams natin. So, ito tayo. So, create table. Ibig sabihin, gagawa tayo ng table. Yung table name at yung mga data na ilalagay mo sa loob ng table na yun. Yung mga data fields. Halimbawa, yung ID niya, yung team niya, saka yung created. So, bigyan kita ng basic knowledge about it. Anyway, about sa integer, meron tayo diyang integer, meron tayo diyang auto-increment, merong primary key. Ibig sabihin, number lang dapat ito. Okay? So, number lang ito. Pangalawa, si integer, ibig sabihin nga integer, number lang siya. Then, si auto-increment, para siyang automatic 1, 2, 3. Para every time na nagdadagdag tayo ng data, kahit pangalan na lang ang ilagay mo, automatic, malalagyan na siya.
Ang primary, wala siyang katulad. Pag isa lang siya. Okay? So, auto-generate ng number, auto-generate, tas si number, at nag-iisa lang siya, si primary key. Yun ang ibig sabihin niya. The second one is, ito, team name. Bawa, ikaw, ako, pangalan natin. Varchar, ibig sabihin, character to, or ang gagawin is, ano siya, letter, ganon. Not null, ibig sabihin, hindi siya walang laman. Ayan. Then, created at timestamp. Ibig sabihin, ito yung oras, kung anong oras mo siyang kinreate, tapos parang kukunin niya yung oras kung kailan siya ginawa. Para pag naglagay ka ng name, automatic may ID na at anong oras siya ginawa. So, yun yung basic para makagawa ng tables. Yan, okay? Let's start. Yan, wala siyang error. So, balik tayo dito sa, yan, may tayo nag-G teams. Ayan, pare-parehas lang sila, Ate Lou. So, dito sa part na to, meron na tayong ID, team name, tsaka yan. Halimbawa, gagawa tayo ng isang tao. Hindi, ito muna tayo. So, isa. So, ganyan ulit. Gagawa pa tayo ng isa pang table. Ito yung table. Ayan. Katulad nung kanina, ganun ulit. Siyempre, auto-increment. Pero nadagdagan lang sila. Sabihin, meron first name, may last name. Yun, meron tayong email, may score. Siyempre, kung sa mag-decimal. Meron tayong enum. Ibig sabihin kung active or inactive. Pero default siya as active. Meron tayong created, timestamp ulit. Ganun. So, okay. Meron din tayong foreign key, reference, ibig sabihin yung ID. Reference neto ni Teams ay yung ID doon. At, ayan, foreign key tayo. Tsaka ako na-discuss yung foreign key kasi medyo advanced to. Tsaka itong constant. Okay. Basta ito siya. Gagawa pa tayo ng isa pang table na mayroong ganito. Yan siya in-update. Okay, start na natin. Wala siyang error. So, kaya makikita mo dito, meron tayong teams. Andi dito yung teams natin. Andi dito din yung what you call this? People. Yung parang mga user information. Then, ayan. Ito yung ngayon, dito sa ating SQL, bawa dito tayo sa Teams. Edit inline. Bawa, ayan. Or, sige dito na lang sa SQL. Para di nakakalito. Halimbawa, maglalagay tayo ng data. Team name. Ito yung mga value. Ibig sabihin, dito sa ating Teams, ito yung mga value na lalabas. Leadership, si deployment, si design, or si support. Ganun. Pag maglalagay tayo ng data, palagi yung capital letter, insert into sa ang table, tapos kung ano yung target, tapos ito yung values niya, ibig sabihin yung laman. Parang ang mangyayari, hindi muna natin siya iraran. Silipin natin to. Ito yung team name. Parang lalagyan niya to ng mga data. Tapos, syempre, automatic, mag-generate na si ID at si created app. So, sige, run na natin. Yan. Go. Yan. Wala siyang error. So, ngayon, may data na tayo dito. Dito na si leadership, si development, si design, and si support. Okay, tuloy na natin. Since may data na tayo dyan, pag magdadagdag ka pala ng data, ganito lang din siya. Pagka, simpleng data lang. SQL. Insert into Medici people. Yun nga.
yung team ID, ilalagay mo. So, parang ilalagay mo ulit, insert into sa Medici people, itong table natin. Then, yung team ID, ito, tsaka sa first name. Yet si email. Then, ayan, lalagay mo dito yung data. Okay lang kahit tanggalin mo na rin naman to. Okay lang kahit tanggalin mo na rin yan. Kasi auto-increment naman yan. Okay lang kahit itira mo na yun. Tanggalin mo na rin tong to. Ayan. Kasi magdadagdag din yan. Pero, ganyan magdagdag ng paisa-isang data. Ngayon, pagka maramihang data naman na gusto mong ilagay, ito. Ito, pang maramihan to. So, ayan. Ulit, insert into Medici people. Ayan, si team ID, si first name, si last name, si age, si score. Halimbawa, ayan, si ID, dapat magkakasunod sila. Si ID, yung team ID yun, si ID, si first name, si last name, si email, si score, tsaka yung status niya kung active or inactive. Siyempre, ito yung mga values, ito yung date, ito yung fields. Okay? Ngayon, nakapaglagay na tayo ng mga data. Ayan. Diyan na tayo. Diyan ako. Diyan sila. Basta, ayan sila. And, teams. Ayan. So, okay. Since nakapaglagay na tayo ng data, nandito na sila. Ito na yung data nila. Kasunod naman natin ay list. Ngayon, kapag gagamit ka ng SQL at gumagamit ka ng ganito, pansin mo, lagi siyang merong nakalagay dito. Ibig sabihin yan, pipiliin niya lahat mula sa database table na to. Kaya ilalabas niya to. Kaya pag pinaltan mo to ng Medici teams, pag pinaltan mo to ng Medici teams at niran mo yung SQL, yung isa yung database yung lalabas. Yun. So, isa pa. Pero syempre, pag hindi yan nakalagay dyan, peoples, walang lalabas. Error. Kasi wala ka namang ganyang table. So, yan yung pinakamahalaga. Ayan. Ngayon, choose specific columns. Pakita ko sa ito. Halimbawa, ang gusto mo makita dito ay makita lang dito ay si ID. Ito, si ID lang gusto mo makita. Itong ID, si first name, si last name, si email, at si status. Kaya ayaw mo makita si update, si created, ayaw mo makita rin si age. So, pwede mo siyang ganito. Select ID, yung mga gusto mong makita lang na table doon. Hanggang si status mula sa table na yun. So, for example, yan, niraran natin. So, di ba, ang dami niya. Pag niran natin ganun, lalabas lang yung mga specific data na kailangan mo. So, ayan. Naglabasan sila. Wala si created. Wala si ganun. So, hindi siya totally nabawas, kundi talagang lumabas lang sa list mo na ito lang talaga yung kailangan mong mga data. Then, ito ang si build of full name. Ayan, pakita ko na lang sa yung output bago ko siya i-explain. So, syempre, ganun pa rin, gaya nung ginawa natin sa basic ID, concat. So, si concat parang pagsasamahin yung first name at last name as full name. So, parang ang mangyayari, may lalabas na table dito na full name, tapos magkasama yung first name at si last name. Ang ibig sabihin ni concat, pinag-merge mo yung dalawang data. Okay?
Pinag-merge mo yung dalawang data, ba, si first name, si last name, gagawin mo ulit siya ng isang ganito na table fields or fields. Kaya ang mangyayari ganito. Tada! So, nandiyan na si ID. Pinagsama mo si first name at si last name, kaya nakabuo ka ng full name. At ayun, andito na yung data mo. Nakagawa ka na ng version nito. Ngayon, balik naman tayo dito sa score list. Balik tayo dito sa score list. Dito sa score list naman, ang mangyayari dito, turuan kita na ascending tsaka descending. So, okay, clear natin to, clear. Clear natin yun. Pwede natin yan. Balik natin siya sa dati. So, halimbawa, ang goal mo naman is ito. Ang goal mo naman, yung order niya, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong ID na to. Ang goal mo naman, yung score naman, yung patataasin mo. So, mula pataas pababa or pababa pataas. Halimbawa, select all, ibig sabihin ulit, select, pipiliin ng lahat mula sa Medici people. Ang pagkakasunod-sunod niya ay base sa score, descending or ascending, gano'n. So, yan, run na natin. So, ayan, kung mapapansin mo, yung descending, ito yung pinakamataas, hanggang sa pababa yung score niya. Kaya mapapansin mo yung ID dito. Ang ID niya dito is hindi na siya 1, 2, 3, 4, 5, kundi ganito na siya. Oh. Yung score na yung naging basehan. Pwede mo rin, pagka binago mo naman yan, ASC, at ibig sabihin, ascending, pabaliktad naman siya. So, mauuna yung may pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Bawa, yung age. Pwede rin tong age. Bawa, age naman tayo. Where? Age. Ibig sabihin, ayan. Si age naman yung magiging basehan. 25 siya, 26, 27, 28. Pero kapag ginawa mo ulit itong descending, ayan, descending, pabaliktad naman siya. 34, yung age, 34, 31, 29, 28 hanggang pababa. So, yan yung purpose ng order. Okay. Itong pagination, yung parang limit lang naman to. Bawa, pwede ka mag-limit, pero hindi na natin to iaano. Hindi ko na i-discuss to. Pwede mong i-try kung ano mangyayari. Pero may mas mahalaga tayong, masyado na kasing dumadami yung, masyadong dumadami na yung part na tawag dito. Nasa-share ko na kasi malito ka na. Then, okay, dito tayo sa filter. Mapapansin mo, meron tayo ditong active. So, our topic naman for today ulit is about filter. Ayan. So, pagka sinabi mo kasing filter, lalabas dyan yung mga kailangan mo na gusto mo talaga ma-filter kasi hindi mo sila makita. For example, ang i-filter natin, yung status, yan. Yung status, gusto natin makita lahat ng inactive or active. Halimbawa, pipiliin mo lahat, okay, select all ulit, where ang status niya ay active. Ibig sabihin, yung active dito, ayan, kung makikita mo yung active dyan, lahat yan lalabas. Yung inactive, hindi lalabas. Ayan, run natin. Ayan, hindi siya lumabas. Pero kung nilagay mo dito, inactive, yan, lumabas siya. Mga inactive. So, halimbawa, gusto mo ring makita si, hindi status. Halimbawa, gusto mo makita ay first name. Nalagyan mo dito, first name.
Tapos si body. Tignan mo kung anong lalabas. Yan, lumabas si body. Diba? Kasi first name si body. Isa pa. First name, body, or my, ikaw, sino? Kahit email na lang, bawa ito. Kahit email din, actually nagana naman siya kahit saan mo gusto. Bawa, email. Search mo to. Siyempre, ikaw yung lalabas. So, ganun gumagana yung mga search field natin. Mga search engines natin. Ito yung talagang nagpapaano sa kanila. Kaya pag meron kang gustong hanapin sa isang table, pwede kang gumamit ng filter, pwede kang gumamit ng search. Ayun. Hindi mo siya makikita mo, hindi mo na siya kailangan isa-isahin or i-search ng ano. Gumamit ka lang nito. Select all, where. Ganun. So, ito ay pang specific naman. Eh, paano kung hindi mo alam yung buo, di ba? Paano kung hindi mo alam yung buo? Kung hindi mo alam yung buo, ito naman siya. So, para dun sa filter and search, andi dito pa yung mga samples. Halimbawa, lahat, ito, bigyan kita examples ulit muna bago tayo mag-next stage. So, click muna natin. Bawa, yung ano naman, yung target naman natin is yung mga grades. Yung mga grades naman natin. So, ayan. Select all from Medici people where 80. Ibig sabihin, lahat ng may score na 80 pataas ay lalabas. Greater than or less than kasi to. So, ibig sabihin, greater than 8, hindi. Lahat ng greater than 80 lalabas. Siyempre, pag pinalitan mo to, less than 80 yan. So, lahat ng makikita mo sa table Medici people kung saan yung score ay 80 pataas. Yan. So, makikita natin dito yung mga score nila. Run natin. Hopefully, walang lalabas na 70. So, ayan. Walang lumabas na 70. Kasi lahat ay 80 pataas. Then, ayun. Gaya ng mga sinearch ko, lalabas pa rin yan dito. Anyway, ito, isa to sa pinaka-essentials when it comes to search. No? Kasi, once na nag-ano ka, halimbawa, select all, yung first name, hahanapin mo si, bawa, yung may K, yung may chance. Ibig sabihin kasi nung percentage dito, yung parang may chance kahit 1%, 2%, 3%, or 50%. So, for example, K. Sinong ina-expect mo diyang may K? Diba? Si Klos, tsaka si Kaji. Ayan, si Klos, tsaka si Kaji. Yung mga may chance, yun yung ginagamitan ng percentage. For example, maghahanap ka sa sa email. Eh, hindi mo alam yung buo niyang pangalan. Ang nilagay mo lang ay si Mayu, percentage. Pag naglagay ka ng Mayu dyan, ibig sabihin, nahanapin niya yung chance o may percentage na Mayu. Kasi kapag ka nag-alis ka ng percentage, isang literal na Mayu lang yung hahanapin niya. Kaya kapag ka kapag nag-alis ka ng percentage, literal na Mayu lang yung hahanapin niya. Tapos, itong like, ito lang yung niya ito kasi si like, ito yung tumutulong, parang katulad niya, or may chance na may Mayu ba doon na nag-exist. Tapos, where, pag in-equals mo to, magiging specific lang to. Pero pag like, tapos may percentage ka, yun yung parang chance na, yan, hindi lang si Mayu. Hindi man buo yung pangalan mo, hindi man buo yung pero may chance ang lumabas. So, paano kung ang lumabas ay, yan, A lang. So, yung may chance, yan, wala. Kasi, wala naman tayong A. Yan, wala tayong A. Then, gaya nito.
Try natin to. Nga pala, bibigyan kita ng basic dito. Kapag sinabi mo kasing percentage, bawa, isang percentage lang yan. Hindi lalabas dyan yung pangalan mo na Lou. Kasi, parang ito na yung naging starting niya eh. Yung OU. Tapos percentage. Pero kapag ang ginawa mo, nilagyan ko siya ng isang percentage, doon nalalabas yung pangalan mo na Lou. Kahit sambawa, kahit yung natin dyan email. Try nga natin. Yan o, lumabas si Lou. Kasi, meron kang OU sa gitna ng pangalan mo. Kapag nasa gitna yung hinahanap mo, maglagay ka ng percentage. Kapag gusto mo dulo lang, yung dulo lang ang makikita niyan. Basta ito yung dulo. Kapag unahan lang, yung unahan lang din yung hahanapin niya. So, pagka gitna, gusto mo may gitna or may random, kabila ang percentage mo gawin. So, yun. Actually, ganun din sila Google. Ganun yung mga search engines natin. Ganun din yung iba. Kaya pag nagsa-search kang ganun, mga keywords, diba? Naglalabas yung mga result. I-click mo na lang. Anyway, ikaw na mag-discover doon sa iba dito sa part na to. Proceed na tayo sa update. So, sa update and delete, ito yung ano natin. Ito yung ating halimbawa, ganito. Pakita ko na lang sa inyo actual. Halimbawa, dito tayo kay Medici people ulit. Yan o, ganyan, si-select all Medici people. Ganyan yung nangyayari. So, parang, halimbawa, si ID number 5. Sino ba si ID number 5? Si Klos. Ito si ID number 5, si Klos. Ngayon, sabi dito, i-update mo sa Medici people, o sa table na Medici people, ito yung set, ito yung data. Parang set, yung score, papaltan mo siya, gagawin mong 93. Gagawin mo siyang active. Tapos, kung sinong ID yung maa-affect. Lagi siyang may ganito. Halimbawa, gagawin natin, si Klos ay active. Gagawin mo tong inactive. Gagawin mo siyang inactive. Yung score niya na 91, gagawin natin 93. Yan. Pwede mo rin palitan yung name kung gusto mo. Halimbawa, ganito. First name is equals, pwede mo siyang ganitohin. Kunyari, si Klos. Gawin mong Santa muna. Ayan. Si Santa. Copy natin. Okay. Sabi dito, error, respond, time to inactive where. Okay, may error daw sa code. Wala tayong quit. Ibig sabihin kasi nagsama sila. Makaka-encounter na talaga ng error dyan. Yan, nag-update na daw siya. So, expect mo si ID5, nandiyan si Santa, yung si Medici, yan na si Klos. Naging inactive na siya. Kaya kapag ka nag-search ka ng inactive, lalabas na din siya. Then, yan. Pwede ka rin mag-ganito. Pwede ka rin mag-mathematics pag nag-update ka. Halimbawa, edit, inline. Halimbawa, Medici people. Lahat ng 5, ibig sabihin, lahat ng active dito, madadagdagan yung score nila ng 5. Or dagdagan na natin 3. Yan, dagdagan natin ng 3. Lahat ng active, dagdagan natin ng 3. Sabihin, update lahat ng data dito. Iseset natin yung score nila at yung existing score nila, madadagdagan pa ng 3. Okay? So, ayan. Pansin mo, nadagdagan siya ng 3. Nadagdagan sila ng 3.
Lahat sila nagdagdagan namin. So, yun muna yung sa update. So, simple lang naman yung sa delete. Una, syempre, kapag meron kang i-delete, bawa, eto, Medici people, pag mag-delete ka, edit inline, pwede mo palabasin muna sinong target mo para i-check mo yung data. I-sure mo muna kung gusto mo siyang i-delete. Pag i-delete mo na siya, ito, deleted by, ito, pag i-delete mo na siya, delete from Medici people where ID7. Ibig sabihin, si ID7, buburahin na. Ibig sabihin, sa table na to, sa Medici people, buburahin niya na si Kaji na number 7. So, yan, run natin. Ayan, ay hindi yan. Ayan, wala na si Kaji. So, halimbawa, buburahin naman natin yung buburahin natin lahat ng inactive. Ang inactive ay si Body, si Clos. Actually, dalawa na lang silang inactive. Sabihin, buburahin lahat ng inactive. Okay. So, ayan. So, yun na lang muna. Basic add, edit, delete, search, find, filter, ascending, order. So, yun muna yung mga basic SQL natin. Paggawa ng table. And my last advice is be patient kasi kapag nag-explore ka sa SQL, minsan talaga may part na malilito ka, may part na error dyan. Try to ask me. I'm always available, especially I'm on work from home setup. So, yun lang. Ito si Mayu. And thank you.